Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, malakas na papuring palakpak. Tayong dakilang Diyos. Yan. Hallelujah. So today po, kung hindi po inalis yung 4th of July, long before, ito po yung ating Philam Friendship Day. So sa Amerika po, meron pong celebration. Pero dito rin po, pwede po tayong mag-celebrate kasama ang ating Panginoon. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Come on, give God another hand of praise. Hallelujah. Yung hand of praise para sa Diyos talaga. Sige nga. Hallelujah. Praise the Lord. Gaya po ng sinabi ng ating tagapanguna, meron po tayong bagong seryeng pag-uusapan ngayong buwan ng July. If you remember, ang ating pong mga pinag-uusapan ay patungkol sa pananampalataya, yung bold faith ni Abraham at marami pa. At last month po yung unshakable faith. Kung mapapansin po natin, ito pong ating dalawang buwang pinag-uusapan, bold faith and unshakable faith, parang it's more on defending their faith. Remember si Shadrach, Meshach at Abednego, si Daniel, talaga pong dinipensa po nila yung kanilang pananampalataya. Bold faith, unshakable faith. They were strong, brave, firm, para po ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. We know the story about them, yung pong ating mga narinig. But this time, it's about aggressive faith. Kung yung last 2 months po is about defending their faith, ito pong buwan na ito, talagang ano naman tayo ngayon? Yung aggressive, ano ba itong aggressive? Yung pasugod, papalaban, energetic, insistent, vigorous. Ito po yung ating pag-uusapan. Pagkatapos nating makita ng ating pananampalataya, unshakable, bold, tayo naman po, pasugod naman. Ipakikita natin talagang sugod tayo ng sugod pagdating sa pananampalataya. Magiging aggressive po tayo pagdating po sa ganitong usapin. Let me ask you a question. Kung pag-uusapan po ang patungkol sa trabaho, what kind of aggressiveness, ano pong aggressiveness ang inyong gagawin para makuha ang promotion na talagang hinahangad ninyo? Pagdating sa eskwela, yung pong mga nag-aaral, anong klaseng aggressiveness ang inyong gagawin? How far you can go? Anong klaseng aggressiveness ang inyong gagawin para makakuha ng matataas na grado? Or sa mga palaro, winning a race or winning a competition, yung pong mga team, anong klaseng aggressiveness, yung pong mga kasama sa mga palaro dito, anong klaseng aggressiveness ang kanilang gagawin, ang gagawin ng team para manalo sa laro. O kaya naman, yung pong mga may nililigawan, mga binata po ito, kung may asawa ka na, meron ka pang nililigawan, ibang usapan yun. Di ba? Yung pong mga binatang may nililigawan, madalas naririnig natin noon, Pars Jess, pag hindi mo nakuha sa santong dasalan, anong sabi nila? Kayo nagsabi niyan, kunin mo sa santong paspasan. Hindi ba? Hindi po ito ang klase ng aggressiveness ang ating pag-uusapan. Yung pong aggressiveness na palaban talaga, pananampalatayang energetic, pananampalatayang insistent, meron pong vigorous. Yun po ang klaseng aggressiveness, faith na ating pong pag-usapan ngayong umagang ito. And we will talk about one man. Ito pong lalaki ito, ang kanyang aggressiveness ay talagang kitang-kita dahil itong lalaki bulag pa. Si blind Bartimaeus. Alam ko po, narinig niya si blind Bartimaeus patungkol sa kanyang pananampalataya. Basahin po natin ang ating text. Then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, an honorable man, si Timaeus po, was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." "Be quiet," many of the people yelled at him. "Be quiet," many of
the people yelled at him, but he only shouted louder, "Sing a little louder." Yung pong ginawin natin kanina. Sing a little louder. Even shout louder, "Son of David, have mercy on me." Sabi po ni Bartimaeus. When Jesus heard him, he stepped and said, "Tell him to come here." So they called the blind man. "Cheer up," they said. "Come on, he's calling you." So Bartimaeus threw aside his coat, jumped up, and came to Jesus. "What do you want me to do for you?" Sabi po ni Jesus. And my rabbi, sabi ni Bartimaeus, "My rabbi," the blind man said, "I want to see." And Jesus said to him, Go, for your faith has healed you." Instantly, the man could see, and he followed Jesus down the road. Let us pray. Salamat po, muli dakilang Diyos, sa umagang ito, sa isa na namang pagbubulay ng iyong mga salita. Hayaan mong muli kaming makakita, makaalam ng katotohanan galing sa iyong mga salita. Hayaan mo sa lahat ng aming gagawin ngayong umagang ito, walang ibang maitas, maliban sa iyong dakilang pangalan, kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapangyarihan, ikaw ang aming patnubay sa lahat ng aming pagbubulayan ngayong umagang ito. Nang po namin dakilang Diyos that this sanctuary is now being filled with your glory, being filled with your presence, that every heart, every soul this morning ay kinakausap mo pa, dakilang Diyos, na pupuniin mo ng iyong presensya. And salvation is going to happen. Deliverance is going to happen. Prayers, answered prayers, makikita po namin na ikaw lamang katugunan sa lahat ng mga ito. Kaya nga't muli, dakilang Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming samantalangin. Amen. Amen and amen. One more hand of praise to God. Hallelujah. Aggressive faith of blind Bartimaeus. Paano po natin makikita ang vigor, ang energy, ang insistency ni Bartimaeus dito po sa ating pag-uusapan. Number one, Bartimaeus is prepared for Jesus' coming. Bartimaeus is prepared for the coming of Jesus. Bakit po natin nasabing prepared si Bartimaeus sa pagdating ng Panginoong Kristo Jesus? Balikan po natin yung talatang 47 ng Mark na binasa po natin. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth, maybe long before pa, bago po dumating ang Panginoong Kristo Jesus, naririnig na, naturuan na si Bartimaeus about this coming Messiah. Even in the Old Testament, noon po kasi mga bata pa lang, tinuturuan na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Especially sa son of Timaeus, na kanya pong ama. Hindi po naikwento dito kung paano naging bulag si Bartimaeus. Pero nonetheless, ang pag-usapan po natin, yung pong aggressive faith ni Bartimaeus. Son of Timaeus, an honorable man. So being an honorable man, naturuan na po si Bartimaeus. Alam na ni Bartimaeus kung sino itong Jesus na darating, the coming Messiah. Kaya nga specified, na specific po yung sigaw ni Bartimaeus. Sabi niya, when Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, narinig po niya, siguro marami na siyang narinig na merong Jesus na nagpapagaling, merong Jesus na gumagawa ng mga milagro, God of miracle. He is the God of miracle. Kaya nga ang sigaw niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Bakit talagang specific yung Jesus, Son of David? Hindi kaya merong mga ibang tao doon na ang pangalan din ay Jesus. Because long before, hindi pa nila alam na ang pangalang Jesus means Savior. Means Savior. I remember isa po sa aming ninong noon sa kasal, ang pangalan niya po niya ay Jesus Dizon. Nauna na po. And nung siya po ay maligtas, makilala ang Panginoon,
gusto niyang ipapalit ang kanyang pangalan. Dahil yung pangalang Jesus pala, ang ibig sabihin ay Savior. So, ang punto po natin dito, si Bartimaeus, alam na niya na yung pangalang Jesus ay Savior, kaya nga Son of David. Kasi po, ang promised Messiah ay manggagaling po sa lipi ni Haring David. Kaya nga po, ito, Son of David, Jesus, Son of Mark, Jesus, son of Raymart, or whatever. Pero dito po, specific. Kaya nga, prepared si Bartimaeus for the coming Messiah. Kaya nga, when Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Similar po sa ating pong mga pangailangan. Pag tayo po ay merong pangailangan, pag tayo may hinihiling, we need to be specific. Pag sinabing Jesus, Son of David, baka iba yung pupuntahan natin. Baka puntahan tayo dun sa mga albularyo kaya, o mga faith healer, o baka punta tayo dun sa nakahiga pa, o kaya dun sa maliit na Santo Niño, o kaya dun sa maitim na Nazareno. Dito po, we need to be specific pagdating po sa pangailangan kung sino ang ating tatawagan. Amen. Are you following? Jesus, Son of David. Ganito po ka-prepared si Bartimaeus sa kanya pong pangailangan. Kaya nga po, naging aggressive po yung kanyang faith. Hindi lang siya basta prepared. Alam niya kung sino ang tatawagin. At dito po sa ikalawang punto natin, hindi lang siya basta prepared, he is unstoppable sa pagtawag kay Kristo Jesus. Unstoppable sa pagtawag kay Kristo Jesus. Bakit po natin nasabing siya ay unstoppable? Tuloy po natin yung mga talatang ating binabasa. Be quiet. Nung siya ay po sumigaw, Jesus, Son of David. Yung po, ang dami po kasing sumusunod kay Jesus. Many are following Jesus. And then these people following Jesus. Can you imagine that? Yung pong ating pagtawag kay Jesus, these are the people following Jesus, pero sa ating pong paglapit kay Jesus, sa ating pong pagkakilala kay Jesus, meron pong mga tao kung minsan mga mananampalataya pa ang magiging daan para manghina yung ating pananampalataya. This is what's happening here. Be quiet. Many of the people yelled at him. Yung pong sumusunod kay Kristo, sila pa ang pumipigil kay Bartimaeus. Manahimik ka, Ken. Mo, balong busy ay Jesus. Dakal niya gagawin na piguli-guli siya mo, Ken. Siyempre, guguli siya. Bulag si Bartimaeus. Gusto talaga siyang, siguro magpapansin niya Bart. Kailangan tayo Bart. Emmaus. Bart Emmaus. Be quiet. Many of the people yelled at him. Pero hindi po nagpapigil si Bartimaeus. Hindi nagpapigil. So kung tayo po ay sumisigaw kay Jesus, tumatawag kay Jesus, wag po natin ngayon, maging yung mga mananampalataya, maging yung mga kasama sa bahay, maging yung ating mga kaibigan na talagang pipigilan yung ating pagtawag kay Jesus. We will only shout louder, but he only shouted louder, Jesus, Son of David! Talagang pekagulisak na pa, pekasika na pa. Siguro talagang, kaya siguro siya sumigaw ng mas malakas, siguro madaming sumasabi. Alam niyo na yon. Maraming sumasabi sa kanya, siguro maingay. Kaya mas inilakasan niya ang kanyang tinig. He even shout even louder, have mercy on me. Have mercy on me. Brothers and sisters, pag tayo po ay tumawag kay Jesus, God is merciful. God is merciful. Hindi po niya pababayaan, hindi niya pakinggan yung ating pagsigaw, pagtawag sa Kanya. Kaya nga, have mercy on me because Bartimaeus knew that this is the merciful God. This is the merciful Jesus. Kaya nga po sigaw niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kaya nga po, sabi nga ni Pastor Manny, uli narinig natin, nung daw siya nagdadialysis pa, maraming nagsasabing, ating kong kaluguran, adwayang bulan, meteya. Totoo naman po yun. Yung pong aming pinsang buo, kaklase niya pang Pastor Manny, long before siguro, mga 5 or 6 years ago na yun, many years ago, 2 years siya pong mag-dialysis, kaklase niya pang Pastor Manny noon. So, meteya na po. Totoo naman sabihin na, pero sabi nga ni Pastor, wag nating hayaang merong pipikil sa ating pananampalataya. Sasabihin nila,
Ganyan lang talaga yan. Siguro, binyanan ng Diyos kaya kayan. Siguro, dakal ka, no pangarakal sabihan, siguro, ang dami mo sigurong kasalanan. Siguro, ang dami mong ginawa na hindi maganda. Ang daming sasabihin, para lang yung ating pananampalataya magkaroon ng pagdududa. Si Bartimaeus po, hindi po niya hinayaan na ganito ang mangyari. I remember, one time nung pong 2 years old pa yung aming bunso, yan, nagpapadoktor siya. Time and time again, lagi po siyang pupunta ng hospital, mga twice a year, hinihika siya. And then sabi po ng doktor niya, yung pedya, kailangan daw siyang yung ano ba yun, inhaler ba yun? Inhaler. Lifetime daw. 2 years old. Lifetime, mag-i-inhaler daw siya. Hindi po namin pinayagan yun. Nanampalataya kami na hindi ganun ang mangyayari sa aming anak. So, true enough, kami po humanap ng ibang pediatrician. And then, dito po kami yan, yun sa harapan ng ating parking lot. Naglalakad. Meron kami nakikitang klinika doon to get a second opinion. Talaga pong dahil gusto namin talaga, we don't accept that. Hindi kami niniwalang mag-lifetime inhaler yung aming anak. So, kaya lang, nung pumunta kami dito, wala yung doktor. Lakad-lakad uli. Pero I believe yung pong Holy Spirit, we were led by to another doctor dito po sa tabi ng Acumed. Ano ba yung pangalan ng doktor? Parang promote ko na yun eh. Kalimutan na yata yung doktor na. David. Okay, bali na po. Tapos na-trace po niya. Kaya pala ulit-ulit yung kanyang pagpunta ng doktor, paghika, pag-ubo. Na-trace po niya. Kinuha po niya yung old x-ray. And then nakita po niya, meron pala siyang primary complex. Primary complex lang pala. Ang problema, and then, true enough, ngayon po, ito, 21 years old na po. Hindi po namin piniyagan yung sinasabi ng doktor na lifetime ano siya. Can you imagine? Lifetime inhaler. Praise the Lord. Yung gasto siguro, ipaprovide naman ng Diyos. Pero hindi ganun. Hindi naman bibigay hindi po galing sa Diyos ang mga sakit. Hindi bababaya. We have to declare na pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Amen. Maging aggressive po tayo sa pananampalataya. And can anything separate us from Christ's love? Ito po, when we have that kind of aggressive faith, nothing can separate us from Christ's love. Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? Ito po yung sinasabi natin. Kung tayo ba'y dumadanas ng mga pagsubok, kung tayo ba'y dumadanas ng mga paghihirap or whatever trials we're having, hindi na ba tayo mahal ng Diyos? Not necessarily. Absolutely not. Yeah? Or are we persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened, kahit kamatayan pa, threatened with death? Ang sabi po ng Scripture, for your sake, we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite of all these things, overwhelming victory is ours. Overwhelming victory is ours. Huwag po nating aayang may mga pipigil sa ating pananampalataya dahil nasa atin na po ang tagumpay is ours. Through Christ who loved us. Dahil lang po kay Kristo na mahal tayo. And I am convinced. Let's maging kumbinsido po tayo. I am convinced that nothing can separate us from love of God. Hindi po yung mga pagsubok, hindi po yung mga pangailangan, dahil lang po natin, dating mga yan, pero yun po ang mga yan, ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Yun po ang mga bagay po yan, talagang magbibigay sa na tayo lagi pang maging mas agresibo sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Neither death nor life, neither angels nor demon, neither our fears for today. Marami pong katatakutan ang ating narinig ngayon. Maybe maging sa ating mga sarili-sariling mga buhay. Minsan gusto po tayong agawin. Gusto po tayong itaob, idapa, igupo ng mga takot. Pero ito po yung, neither our fears for today, nor our worries tomorrow. Maging ating mga alalahanin pabukas. Maging ating alalahanin pabukas. Ang sabi po ng salita, not even the powers of hell.
Not even, can you imagine, not even the powers of hell can separate us from God's love. Pag nasa atin na po ang pag-ibig ng Diyos, wala na pong makakapaghiwalay sa atin. Basta wag lang tayong bibitaw sa kanyang pag-ibig, sa ating aggressive faith. Come on! Hallelujah. Man, praise the Lord. No power in the sky, above or in the earth, below. Karakal na po rin yun, ano pang pantunan tamo, mahanahan pa pong itamo magkakaroon ng aggressive faith. Nothing in all creation, indeed, will be able to separate us from the love of God. That is revealed. Na-revealed na po ang pag-ibig ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, Christ Jesus, our Lord. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Ang hinihilang po sa atin ng ating Panginoon. If we really love Him, susundin po natin ang kanyang pinagagawa sa atin. When we obey His commandment, you remain in my love. Ang sabi po niya, just I obey my Father's commandment and remain in love. Amen. Praise the Lord. So this is the kind of faith of Bartimaeus, aggressive faith. Is prepared. Tayo po maging prepared sa ating pong Messiah, sa kanyang pagtugon. Hindi lang po yung maging prepared po tayo araw-araw dahil soon enough, darating na po ang ating Panginoong Kristo Jesus para kunin po ang bawat mananampalataya. Who knows? Maybe mamaya, tomorrow, next week, most importantly, lagi po tayo nakahanda. Yung pong aggressive faith natin, hindi po natin bibitawan. Ano man pong pagsubok, sino man pong pumipigil sa atin, hindi po tayo bibitaw sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. So when you obey my commandments, you remain in my love. Just I obey my Father's commandment and remain in His love. So aggressive faith ni blind Bartimaeus, yung pong talagang naalala ko lang yung bulag. Meron po kasing isang lalaki na andun, lagi naglilimos sa harap ng simbahan. Tapos, meron pong isang lalaki na suki niya sa pagbigay ng limos dahil lagi po siyang nakapalad gamat, yung isang kamay niya. One time, nakita po ng lalaki ito, adwalang gamat din makapalad. Adwalang gamat din makapalad. Dati-dati nga, isang kamay lang yung nakapalad. Sige, bali na kanta na eh. Isang gamat lang nakapalad. Ba't ngayon dalawa yung gamat mo na nakapalad? Sabi ng beggar, business is good. Nag-open ako ng branch, sabi niya. Hindi ko alam kung, siguro si blind Bartimaeus, kaya nga blind Bartimaeus, siguro, kaya nga beggar ang sabi beggar ng lilimos. So, mamaya po, mayroon po tayong makikitang napagandang katotohanan dito. Kung bakit si Bartimaeus, iba yung kanyang hiningi instead na pera. So, praise the Lord. So, blind Bartimaeus, aggressive faith, prepare for the coming of Messiah, coming Jesus. Unstoppable, yung kanyang pagtawag kay Kristo Jesus. At dahil unstoppable, ang nangyari talagang hindi siya nagpapigil. Dahil alam ni Bartimaeus, sigurado siya. He is sure to receive from Jesus. Sigurado siya makaka-receive kay Jesus. Bakit kaya nasabi nating sigurado si Bartimaeus na makakatanggap siya, maririnig na ni Jesus ang kanyang panalangin? Ano po ang nangyari? Ang sabi ni Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tuloy po natin yung ating mga talata. When Jesus heard him, he stopped. Yeah. When Jesus heard him, narinig po siya ni Jesus, tumigil si Jesus. Ang sabi niya, sabihin niyo sa kanya, pumunta siya dito, tell him to come here. So, ang nangyari po, they called the blind man. Cheer up, sabi po na, masaya na ka. Nandiyan masigla ka. Ang ingay-ingay mo, tapos ayun, papayaos na kang Jesus. Siguro mabubuhay sila pa kanta na yan. Pinatitigil nga siya. Tapos ngayon pinatatawag pa siya ni Jesus. So they called the blind man. Cheer up, they said. Come on. He's calling you. So Bartimaeus threw aside his coat, jumped up and came to Jesus. Bakit kaya nasama itong Bartimaeus,
Tinapon niya yung kanyang coat. Hindi sinabing, Bartimaeus, kasi alam na, bulag siya. Sino, pag-iawak naman itong aking coat. Pag sinabing coat, mabigat, ito yung parang, para wala nang pabigat. Para wala nang pabigat sa akin, talagang tinapon na niya ang kanyang coat. Hindi niya sinabing, pagkileleyan, magbalik ko po to. Nakapagaling Jesus. O kaya po di na akong pera. Balikan kayo. Hindi po ganun ang sinabi ni Bartimaeus. Basta talagang buong-buo. Kaya nga prepared for the coming Messiah. Alam niya. At unstoppable yung kanyang pagtawag sa Messiah kay Jesus. At dahil nga sigurado siya, tinapon niya ang kanyang coat. Bakit po merong important itong coat na ito? Long before kasi, doon sa Old Testament, yung coat po ay balahaba, lalo na po yung mga mahihirap. Kasi parang may halaga yung kanyang coat. Kasi noon, yung mga mahirap, sinasangla. O kaya talagang patangalalang pamangan, pag wala po silang pagkain, sinasangla yung kanilang mga coat. Ang sabi ng Old Testament, pag ang tao daw ay nagsangla sa'yo ng coat at hindi niya natubos within the day, pagdating ng gabi, ibalik mo sa kanya para may gamit siya. Siguro malamig, basta para may gamit siya sa kanyang katawan. Ito yung mga kailangan, talagang kailangan. So, ano po ang pwede nating kuning lesson dito? Ano ba ang nagpapagbigat sa atin para talagang makalundag, makalapit kay Kristo Jesus? The weight, dun po sa Hebrews 12:1. Hebrews 12:1. Ang sabi po ng Hebrews 12:1. Okay, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, alam po natin ito, pinag-usapan natin long before, but yun po yung pag-usapan, yung second part. Let us throw off everything. Let us throw off everything that hinders and the sin that is so easily entangled. Ano ba yung pumipigil sa atin para talagang totally maging aggressive yung ating pananampalataya? Yung bang alalahanin ng mundo? Yung bang ating mga kayamanan? Or maybe meron pa tayong konting anger, envy, jealousy sa ating mga puso? Or sama na natin, baka meron pa tayong pait, unforgiveness sa ating mga buhay. Brothers and sisters, ito po ang gustong sabihin ng ating pinag-aralan. Let us throw off everything that hinders and the sin that is so easily entangled, and let us run with perseverance that the race marked out for us. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, dito Bartimaeus throw aside his coat, jump up and came to Jesus. Can you imagine, kanina po sinabi natin, yung mga tao, pinipigilan si Bartimaeus sa kanyang pagsigaw. Tapos dito, Bartimaeus threw aside his coat, jump up and came to Jesus. Ito yung sinopan, bulag niya yung taho. Sana, teryanda na bali na sana teryanda na Bartimaeus, tara, samahan kita, pupunta tayo kay Jesus, tinatabo. Kalokohan tayo, Kinaidan talagang diniscourage kaya ba't pa sinoban? Pero nonetheless, unstoppable nga Kaya nga unstoppable si Bartimaeus. Kaya nga he's sure to receive from Jesus. Alam niya, talagang matatanggap niya ang kanyang hinihingi kay Jesus. So, Bartimaeus threw aside his coat, jumped up and came to Jesus. Ito pa yung nakakatuwa. Ang sabi ni Jesus sa kanya, "What do you want me to do for you?" What do you want me to do for you? Kanina, si Bartimaeus tumatawag kay Jesus. At alam naman natin na God has time to listen. God has time to listen to those who has time to pray. Kaya nga't narinig niya Narinig niya, sige, when Jesus heard yung pong pagsigaw ni Bartimaeus, tumigil siya, tawagin siya. Ito po yung sinasabi natin, sa ating pong pag-iyak, sa ating pagtawag kay Jesus, lagi pong nakahanda ang kanyang pandinig para pakinggan ang ating mga panalangin. God has always time to listen to those who has time to pray. Di ba? Kaya, sige ba? Palakpan Panginoon. Hallelujah. Di ba sabi ng Jeremiah 33, "Come unto me. Come unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things."
great and mighty things which you do not know. Matthew 28, come unto me, all you are weary, and I will give you rest. Kay Jesus lang po natin talaga masusumpungan ang tunay na katugunan, ang tunay na kapahingaan. Amen. One more and praise to God. Hallelujah. Praise the Lord. So, ito pa. Nanang buri mong gawan ka? Kuke ka? Can you imagine how ironic is the question is? Bulagyapin eh. Ot mangutang niya pa Jesus. Bulagyapin ot mangutang niya pa Jesus. Pero po hindi po nagpa-insulto si Bartimeus. Hindi niya sinabi, Jesus naman, ala kang common sense. Wala kang common sense, hindi makakita, bulag ako. Dapat makakita ako. Hindi ganun sinabi ni Bartimeus. What do you want me to do for you? Siguro, halimbawa na lang, gusto kong gumaling, ang sabi ni Bartimeus. Gusto kong gumaling. Siyempre, gumaling siya. Baka naman kaya si Bartimeus, meron pang ibang karamdaman. Baka meron siyang arthritis. O gusto kong gumaling. O sige, gumaling ka na. Tapos, gumaling yung kanyang arthritis. Jesus, wala na yung aking arthritis, pero hindi pa rin ako nakakakita. Are you following? Gusto po ng Jesus, ng ating Panginoon, na maging specific yung ating panalangin. Kung minsan gusto ng Panginoon, alam mo naman ang aking pangangailangan. Sabi nga ng isang bata, nanalangin yung bata, Jesus, I'm praying A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. Amen. Nagtataka yung nanay. Bakit ganyan ang panalangin mo, anak? Alphabet yung panalangin mo. Sabi ng anak, alam naman ni Jesus kung anong kailangan ko. Siya nang bahalang gumawa ng mga salita, sabi niya. Loading. Praise the Lord. Anyway, the point is, gusto po ni Jesus. Di ba yung Philippians 4:6, Philippians 4, do not worry about everything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request, kahit alam na ng Diyos, ang ating pangailangan, gusto pa ng Diyos na talagang maging intimate tayo sa Kanya, maging aggressive po tayo. Let your request be made known unto God. Be made known unto God. Ito po yung sinasabi, gustong ipaintindi ng ating pinag-aaralan, what do you want me to do? And then ang sabi po ni Bartimeus, hindi po nagpa-intimidate si Bartimeus. Rabbi, di ba talagang, my Rabbi. The blind man said, I want to see. I want to see. So, ang gusto po ng Diyos sa ating pong mga panalangin, sa ating pagtawag sa Kanya, Jesus, Son of David, maging specific po yung ating pangangailangan. Maybe, alam po natin, bawat isa sa atin ay hindi nawawalan ng pangangailangan. Kahit talagang, minsan, meron tayong madaming pera sa mga bangko, pero meron pa rin pangangailangan ang hinahanap ng Diyos na isabihin natin sa Kanya. Minsan, nangailangan ka ng kapayapaan. Minsan, nangailangan ka ng talagang yung katahimikan. And come unto me, all ye are weary, and I will give you rest. Alam po natin, may mga mayaman, kung minsan may mga sikat na mga celebrities, they're taking their own lives. Nagpapakamatay. Bakit? Because hindi sila tumatawag sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kung alam lang nila kung sino ang tatawagan, Jesus, Son of David, have mercy on me, that Jesus is a merciful God. Makakasumpong sila ng tunay na kapayapaan. Amen? Amen. Sige po, palakpak para sa Diyos. Kaya nga, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ito po yung ginawa ni Bartimeus. For we do not, kasi po, minsan, akala ng mga iba, Panginoon, siguro, dahil na ako gewage ka at ina akong siyo, karak ako na siyo, dahil na ako services na ina-attend, talagang mag-prayer and fasting ko po every week. I'm sure na talagang wala ka ng reason para hindi tugunin ang aking pangailangan. That's not the kind of God we're calling on. Yung pong Diyos na ating tatawagan, tutugunin po niya ang ating mga pangailangan. Hindi sa ating kabutihan. God will answer our prayers because that's who He is. He is good all the time.
Lagi pong mabuti ang Diyos at pag tumawag tayo sa Kanya, hindi po niya tutugunin ang ating pangangailangan dahil marami na tayong ginawa. Marami na tayong feeding program, whatever it is that you think that yun po yung sukatan para tugunin ng Diyos. Ang ating mga pangangailangan, that's not what God is. Bibigay po niya, tutugunin po niya ang ating pangangailangan dahil sa Kanyang kabutihan because He is a merciful God. Amen. Amen. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet He did not sin. Ito po yun. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Pag tayo po ay lumapit sa Diyos with aggressive faith, magkaroon po tayo ng confidence. Talagang sigurado, gaya po ni Bartimaeus, he is sure to receive from God, from Jesus, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Hallelujah. Man, kanyaman na po talaga. Kagaling po na talagang Ginoon. Talagang nakapaborin. Hindi man niya titignan kung gaano ka sa gandang lalaki o whatever it is, sa yaman mo o sa iyong lahat ng mga ginawa. Lahat titignan ng Diyos ang iyong pangailangan. Dahil alam niya, pag tumawag ka sa Kanya, He will answer our prayers, our need, because He who God really is. Yan po, He is a God of miracles. And miracles is going to happen sa ating mga buhay. Huwag lang tayong bibitaw sa pananahan sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang mga salita. Amen. One more hand of praise to God. At hindi lang yun, pag talaga pong alam naman natin, pag tinugon ng Diyos ang mga pangailangan natin, meron kasing mga tao na pag minsan mangangako pa pero Panginoon, pag tinugon mo yung aking pangangailangan, ganito ang aking gagawin. Hindi naman tutugon ng Diyos dahil sa iyong mga pangako. Tutugon ang Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. At any rate, pag tumugon ng Diyos, kunyari may pinangako tapos, andun, ang daming tinugon ng Diyos. Tapos sasabihin mo, nalimutan mo na ang Diyos. Panginoon, busy na ako kasi hindi na ako makakapunta ng church. Yung aking, alam niyo mga itik, di ba? Yung kwento ng mga itik. Baliw na po itang itik na. Maging busy, may pray ang itik. Binles na, miracle ng itik. Nang magbantay ka rin itik na. Kaya ba't, kung kababantay, may kapunta kang church, may rapture. Di ba? Nag-rapture. Tapos naiwan siya. Panginoon, bakit ako naiwan? Walang magbabantay sa itik mo . Point is, pag tunugon po ng Diyos ang ating mga panahon, huwag po natin kalilimutan na magbigay ng pasalamat sa Diyos. Sabi nga natin, do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication. By prayer and supplication, ito po yun, with thanksgiving. Sabi po ng Philippians 4:6, magpasalamat ka with thanksgiving. Can you imagine? Hindi pa man tinutugon ng Diyos, magpapasalamat ka na, di mas talo ka magpapasalamat pag tinugon ng Diyos ang iyong mga panalangin. More so. Hindi ka para tinutugon ng Diyos, magpasalamat ka na, sabi ng Philippians 4:6. Pero pag, di ba sige na pagpapasalamat ang iyong bibigay sa Diyos, pag titugon ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen. Kaya ito po ang nangyari kay Bartimaeus, prepared for the coming Messiah, for Jesus, unstoppable sa kanyang pananampalataya. At alam niya, sigurado siyang tutugunin. At nang tumugon ng Diyos sa kanyang panalangin, ang sabi po ng ating ikapat na point, he honored Jesus and followed Him. Hindi lang siya basta nagpasalamat. Hindi lang siya basta sumunod pa siya kay Kristo Jesus. And Jesus said to him, go forth, your faith has healed you. Ito po yung aggressive faith. Talagang pag aggressive po yung ating faith, meron po laging katugunan sa ating Panginoon. Go forth. Kaya your faith, tandaan po, ang iyong pananampalataya has healed you. Your faith has healed you. Instantly, the man could see. Ito po yun. And he followed Jesus down the road. He followed Jesus down the road. So magpatuloy po tayo ng pagsunod kay Kristo Jesus. Patuloy po tayo. If we love Jesus, we will follow Him and obey His command. Lagi po tayong magpasalamat. Laging magpasalamat. Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know. Pag talagang nasa atin si Kristo Jesus at tinutugon na ng ating Panginoong Jesus ang ating mga pangailangan, let the whole world know kung ano po ang ginagawa ng ating Panginoon
sa ating mga buhay. Higit sa lahat, kung anong pagbabago ang ginawa niya sa ating buhay. The greatest miracle of all miracles, nung pong baguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Can you imagine yung pong ating kaligtasan, kahit buong kayamanan pa ng mundo, ay hindi kayang bayaran yung ating kaligtasan. What shall it profit a man if he gains the whole world, but loses his own soul? Ang pinagbayad po ng ating kaligtasan, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus, umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. And praise to God. Praise the Lord. Ito po yung klaseng pananampalataya, aggressive faith na makikita po natin sa buhay ni Bartimaeus na pwede po nating balik-balikan at para maging hangon po sa ating pang-araw-araw na buhay na hindi po tayo bibitaw na the aggressive faith of Bartimaeus always being prepared for Jesus coming. Prepared for Jesus coming. Unstoppable. Maging unstoppable po tayo sa pagtawag sa ating Panginoong Yesus. Kahit hindi pa natin nakikita, hindi pa natin natatanggap yung kanyang tugon, huwag po tayong titigil ng pananalangin, huwag po tayong titigil ng magtawag sa Kanya. Let us be unstoppable to call on Jesus. And when that happen, sure enough, matanggap po natin ang tugon ng ating Panginoon sa ating mga pangailangan. Most importantly po, yung ating buhay, yung pong James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. James 1:12, Santiago 1:12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life to those who love him. Wow! Huwag po tayong bibitaw, huwag na po natin talagang bitawan ang pananampalatayang ito dahil ang pangako po ng Diyos, makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan kung hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya. Amen. Amen. And just continue to honor Jesus. Just continue to honor Jesus by following Him. Pag nakita po ng mga tao ito, magiging patotoo, maging ilaw po yung ating mga buhay sa mga taong sa ating mga pamilya, mga kaibigan. Let your light so shine upon men, Matthew 5:16, that they may see your good works. That they may see your good works and glorify your Father. Glorify your Father which is in heaven. Pag nakita po ng mga tao na ang ating pong aggressive faith ay talagang hindi matitinag, talaga pong hindi lang basta natin ididepensa ang ating pananampalataya, talagang susugod tayo ng may pananampalataya. And when people will see this, they will glorify our Father which is in heaven. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! One day, ito po yun. One day, Jesus told His disciples a story to show that we should always pray and never give up. Ano po yung ating word? Balikan natin. Pray. Once again. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Pray until something happen. Yung pong aggressive faith. Aggressive faith is what moves mountain in your life. Aggressive faith is what move mountains in your life. Ngayong umaga pong ito, ang challenge po sa atin. Maybe we still have that prayer na hinihintay nating mastugon. Maybe hanggang ngayon, talagang meron pa tayong hinihintay at hindi na matitigil yung mga pangailangan. Maybe marami ng tinugon ang Panginoon. Pero this morning, tayo ba ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoong Kristo Jesus? Tayo ba ay patuloy na maniniwala na siya ay tutugon? Siya ay tutugon. And if you believe that Jesus will listen to our prayer, raise your hands to Jesus. Raise your hands to Jesus and sing this song. And sing this song with us. Hallelujah. If you believe that, sing this from the heart. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Hallelujah. If you truly believe that, if you truly believe that Jesus
He's a merciful God. Sisigaw po tayo ng ganito. Kaya ng sigaw ni Bartimaeus. If you truly believe on our merciful God, merciful Jesus, bibilang po ako ng 3. Sisigaw po natin, Jesus, Son of David, have mercy on me. On my count, 1, 2, 3. Jesus, Son of David, have mercy on me. Shout a little bit louder.